Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag at siya with evidence. Ako po, diba si BBM nagpunta sa Japan? Kung akala ni BBM peaceful at walang rally para harapin siya, ay naku grabe mga kabibig. Maraming Pilipino ang nagrally at sinisigawang bangag si BBM. Sabi nila, madami daw tao nung anong tawag dito, sumalubong kay BBM. Mostly naman yung mga kasama lang ni BBM sumulubong sa kanya. Galing Pilipinas yun, dinala ni BBM sa Japan. At yun din ang di umano'y sumalubong sa kanya. Hala, ano ba naman yan? Ito kabibig ha. Sabi ni Shonichi Fushiki, may negosasyon na daw siya sa mga politiko sa Japan para bigay ang impormasyon sa nangyari ni Pangulong Duterte para humingi ng tulong. Mga politiko ito ha. And the same time, nako, gusto ni Shonichi Fushiki na madala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Japan para gamutin. Kaya ito ni Shonichi Fushiki, magkakaroon kaya ng katuparan ang kanyang nais na mapaalis or mapauwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas at immediately bring him to Japan para magamot. Kasi alam naman ni Shunichi Fushiki, talagang iba na ang kondisyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 24/7 video surveillance na nga sa ICC kasi every now and then natutumba sa detention cell. Kaya minadali ni Shunichi Fushiki na mahanapan ito ng solusyon na madala si Pangulong Duterte mauwi sa Pilipinas. Sumulat na nga siya sa United Nations at napag-usapan na ito, 'di ba kabibig? O eto kabibig ha, ito yung kanyang gustong mangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na sana ay matupad, na sana ay pagbigyan. We are giving a lot of information in different direction. So probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. Ooh. So this humanitarian grant, yes, his case is very advanced, and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. Mhm. I have been talking with some of the politicians Ooh. about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. We are giving a lot of information Again ha, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. In different direction. So probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian grant, yes, his case is very advanced, and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Nagipag-usap na siya ng mga politiko sa Japan. Sabi ni Roby Tipin Haraparaslan, Mr. Fushiki, a true and a real human rights advocate. Thank you for the effort. Thank you for helping save our PRRD who was turned over by our government instead of protecting him. Thank you. Mabuti pa itong Japanese na ito. Ginagawa ang lahat, mapalaya lang si PRRD. Salute to you, sir, and thank you so much. Thank you, sir. Please help our PRRD go back in his family. Appreciated much, sir. Thank you. Appreciated the wholeheartedly, sir. Di ba? Ang daming nagkomento dito na talagang they appreciate sa ginawa ni Mr. Fushiki. Japan, nganong gidawat man ninyo si BBM nga moana sa inyong lugar? Japan, bakit daw tananggap nyo si BBM? Anong talaga ang policy? Government policy yan, foreign policy yan. So wala tayong magagawa sa kanilang prime minister, di ba? Negosasyon. Sabi nga, proud na proud si BBM kasi may mga pledges na naman. Pledges, palagi na lang pledges ang dinadala namin ni BBM, pero wala namang epekto sa ekonomiya. Pledges lang yun. Paasa effect. Di ba? O, ito ang kabuang video, manood tayo ha. Ito. Muli nagsama-sama ang Filipino community sa Japan para iparating ang kanilang hinaing sa kasalukuyang Philippine government. Itinaon ang peaceful protest dahil nasa Japan ngayon si PBBM. Si Guy Saito magbabalita. Mga issue ng flood control projects at panawagan para sa transparency ang pangunahing agenda ng isang lawful assembly na inorganisa
ng ilang Filipino groups dito sa Japan. Isinagawa ang aktibidad kasunod ng pagdating ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang official visit. Hindi pinalagpas ng mga Pinoy sa Tokyo ang pagkakataon para iparating ang kanilang galit sa pamahalaan ng Pilipinas. Lalo pat nasa Japan ngayon si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang 4-day state visit. Sa peaceful protest, kinontra ng Filipino community ang napabalitang pagsusulong ng Constitutional Assembly o CONAS para sa term extension ng kasalukuyang administrasyon, bagay na naunang inilahad ni Senator Amy Marcos. Sinisingil din ng mga Pinoy ang resulta ng flood control investigation. Karamihan kasi sa mga dumalo sa mga payapang protesta ay mula sa mga lugar sa Pilipinas kung saan palpak ang flood control projects. Sobra na po, BBM. Ang flood control na ninanakaw nyo, ibalik nyo na po. Sobra-sobra na po ang paghihirap. Marami na pong namatay. Ikinababahala rin ng mga Pinoy ang pagbabalik ng illegal na droga sa Pilipinas. Hindi raw kasi malakas ang anti-drug efforts ng Marcos Jr. government. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat. Yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Sa pagpunta ni PBBM sa Japan ay lumabas ang resulta ng SWS survey kung saan naitala ang negative 15 net satisfaction ratings nito. Kaya ayon kay former Undersecretary Lorraine Badoy, nakakahiya ang pagbisita ni PBBM sa Japan. Kakahiya. That's how I feel. Nakakaya, and pumaharap siya sa isang gobyerno na napakaayos, no? Isang gobyerno na may dangal, isang gobyerno na hindi nagnanakaw sa mga mamamayan nila at saka talagang nagsisilbi. Haharap siya sa isang prime minister na mahal ng mga Hapon, tapos siya ang trust rating niya -15. Pati rin daw ng mga Pilipino dito sa Japan ang pagkakaiba sa reception ni PBBM at ni former President Rodrigo Duterte. Parehas daw nasaksihan ng Japan Philcom ang pagtanggap kay Marcos at FPRRD na dumalo sa bansang Hapon noong 2017. Nakakahiya, no, na yan ang hinaharap na mukha ng Pilipino, a person na alam ng buong mundo of ill repute, mapangit ang reputasyon. At nahihiya ako bilang Pilipino. Nung si PRRD yung pumupunta dito, ano siya, well accepted, highly respected, is beloved by the Japanese people and highly respected by the Japanese leaders, by the Prime Minister, si Shinzo Abe at the time. Samantala para sa Japanese UN human rights advocate na si Shunichi Fujiki, mas marami ng mga Hapon ngayon ang nakakaalam sa tinawag niyang political persecution kay dating Pangulong Duterte. Si Duterte ay nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, bunsod ng kanyang war on drugs. We are giving a lot of information in different direction. So probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian ground, yes, his case is very advanced and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. Patuloy din ang panawagan ni Mr. Fujiki sa ICC na pagbigyan ng hiling na interim release ni FPRRD at dalhin ito sa Japan para magpagamot. Magpapatuloy rin daw ito na makipagtulungan sa Filipino community sa Japan para ipaabot sa gabinete, mga mambabatas at sa mismong Prime Minister ng Japan ang kaso ni FPRRD. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Binigyan din ng mga organizer na ang layunin ng kanilang peaceful assembly ay hindi ang manggulo, kundi ang paghingi ng malino na sagot sa mga tanong na bumabagabag para sa karamihan ng Pilipino. Mula dito sa Tokyo, Japan. O, di ba Kabibig? Nabalita ba ito sa ibang media? Hindi. Hindi ito binalita. Pinagtakpan. Wala man lang ni isa ang nag-cover sa Japan na pagpuntaan ni BBM. Madaming media, pero itong pag-interview ni Mr. Shunichi, wala man lang ni isa sa media natin. In fairness sa SMNI ha. O, ito ha, dahil dyan, sobrang bagsak sa rating ni BBM. Grabe. Sobrang bagsak Kabibig. Ano kaya naging rason, Kabibig, kung bakit bagsak ang rating ni BBM? Kailangan pa bang itanong yan? Siya ang nagpabagsak sa kanyang sarili. Isali si Claire Castro. Ito Kabibig, oh. Nawawala ng tiwala ang tao. Correct. Hindi lamang sa Senado, lagi nilang tinuturo ngayon. Ang integridad ng Senado ay sirang-sira na. Hindi lang po Senado ang sirang-sira na. Buong gobyerno po Correct. ang integridad sirang-sira na. And
anong kailangan nating gawin? Isa lang, gawin lang natin yung tama. Gawin natin yung palabasin natin ng totoo at Correct. parusahan natin lahat na nagkasala. People wants to see the real criminals go to jail and cases filed against them, hindi yung mga pawn at hindi yung mga kalaban lang sa politika. Sir, sa survey po ng social weather stations, negative 15 po ang net satisfaction ratings ni President BBM sa kanila pong March 2026 survey. Mula po yan sa negative 3 noong November 2025. So tingin po ninyo may malaking factor yung mga issues sa korupsyon? Bakit hindi nasisiyahan ang mga Pilipino sa performance ng presidente? Definitely po, yan ay nakita nating compilation ng yung ano ba tawag nito, frustration at kawalan ng tiwala ng Pilipino sa Pangulo at sa gobyerno because of the issues na parang wala siyang control sa gobyerno eh. Obviously, parang hindi siya attached sa tao. Parang ine-escape niya ang mga issues na dapat harapin. I mean, ang dami nang binanggit, gaya ng sinabi ko ni Zaldi, ni Gutesa, ng 18 soldiers. Ang dami ng mga pictures at ebidensya na lumalabas. And yet, ang tutok ng gobyerno, impeachment pa rin ni VP Sara. I mean, okay, you want to investigate Vice President Sara for all the allegations you have against her. Pero, okay naman sa atin yun eh, para malaman natin totoo, sino si Piatos, saan mo nila ginastos ang confidential funds. Pero kung ganyan ang ating parameters, abay, imbestigahan din natin lahat. Sagutin din ng Pangulo saan niya nilagay yung mga confidential funds niya. Sagutin din ng Pangulo yung mga allegations sa kanya ni Zaldi. Sagutin din ni Pangulo yung mga patutsada ni Martin. Sagutin natin lahat yun. Alamin natin lahat yun para bumalik ang tiwala ng publiko sa ating pamahalaan kasi nakikita na ginagawa yung tama. Kaya nawawala ng tiwala ang tao, hindi lamang sa Senado, lagi nilang tinuturo ngayon, ang integridad ng Senado ay sirang-sira na. Hindi lang po Senado ang sirang-sira na. Buong gobyerno po ang integridad sirang-sira na. And anong kailangan natin gawin? Isa lang, gawin lang natin yung tama. Gawin natin yung palabasin natin ng totoo at parusahan natin lahat na nagkasala. People wants to see the real criminals go to jail and cases filed against them, hindi yung mga pawn at hindi yung mga kalaban lang sa politika. Kaya nga ang tanong ko, bakit puro majority black senators lang yung pinagkakasuhan ng gobyerno ngayon? Bakit hindi nila kasuhan yung mga congressman Tama. na binanggit na? Correct. Yung mga senador ding iba na binanggit na rin ng nakita na ng maraming ebidensya. Correct. Bakit kung gusto nila talagang ipahuli yung mga sila Bato, sila Senator Bongo, sila Vice President Sara for crimes against humanities and anong tawag nito yung mass murder because of Tokhang. Bakit hindi nila kasuhan dito? Bakit hindi nila kasuhan sa Pilipinas para dito malitis at dadalhin pa dun sa ibang bansa? Ano pong asan po ang fairness doon? Obviously, kaya walang tiwala ang tao dahil ang kilos ng gobyerno ngayon is not about justice, it's not about seeking the truth. Correct. It's only about politics and getting rid of Of your VP enemies. Sara. Ang panawagan po natin, lahatin na po natin ang ating mga opisyal mula Presidente, Vice President, Senador, Congressman at lahat ng opisyal ng gobyerno. Ilabas nyo na po ang salin ninyo 10 Correct. years sa publiko at Hindi lang kay tingnan VP natin Sara ilabas. kung sino talaga ang merong integridad at karapat-dapat na mamuno dahil hindi nagpayaman at nag-abuso sa pwesto. Tama. Tama si Grego Vilca. Di ba kabibig? O, tingnan ang kabibig. O. Bumaba talaga ang trust rating at net satisfaction ni BBM, nag-negative 15. So, paano niya ito matugunan? Sabi ni Claire Castro, baka yung in-interview, hindi pa nakareceive ng ayuda. So, meaning, tatapalan mo
ng ayuda ang sagot ng mga tao sa interview ni BBM. So balik kung ang mga tao makareceive ng ayuda, tataas ang net satisfaction rating ni BBM. Kung ang mga tao hindi makatanggap ng ayuda, bababa. Ano bang klaseng logic yan, Claire Castro? Accept the reality. Nagbulag-bulagan ka lang kasi nagtrabaho ka sa gobyerno ni BBM at kami ang magpasahod sa'yo. Mahiya ka naman. Yun lang kabibig ang ating latest Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.